Halimaw sa gubat ni Prologue. Sa gitna ng malawak na kagubatan ng Sierra Madre, may mga kwento tungkol sa mga nilalang na hindi kailanman naitala sa kasaysayan. Ang mga matatanda sa kalapit na bayan ay nagbabala, huwag kayong pupunta sa loob ng kagubatan kapag bilog ang buwan. Hindi lahat ng hayop sa gubat ay likas na nilalang. Ngunit para sa mga sundalo ng Philippine Marines, ang misyon ay misyon, walang takot, walang atrasan. Ang misyon. Isang grupo ng elite Marines ang ipinadala upang magsagawa ng reconnaissance mission matapos mawala ang ilang forest rangers at mga magsasaka sa lugar. Ang leader ng grupo, si Dete Javier, ay may kasaysayan ng pagiging matapang at mahusay sa mga delikadong operasyon. Kasama niya sina Reyes, Sila, Morales, at Ide, Alonzo, lahat handang harapin ang anumang banta, o iyon ang kanilang akala. Habang lumalalim sila sa gubat, napansin nila ang kakaibang katahimikan. Walang huni ng mga ibon o kahit umol ng mga hayop. Para bang ang gubat mismo ay humihinga ng mabigat. Sa bawat hakbang, ramdam nila ang bigat ng malamig na hangin at ang pakiramdam na may nakamasid sa kanila. Ang unang pag-atake. Sa kalagitnaan ng gabi, habang nagkakampo ang grupo, narinig nila ang mahihinang yabag sa paligid. Agad na binaril ni Morales ang isang gumagalaw sa dilim, ngunit nang lapitan nila ito, isang sugatang usa lang pala. Nagkampante ang iba pero hindi si Dete Javier. Alam niyang iba ang kilos ng mga nilalang sa paligid. Biglang tumigil ang lahat ng isang malalakas na ungol ang narinig mula sa mga puno. Ang tunog ay hindi hayop, ito'y parang pinaghalong sigaw ng tao at agila, malakas at nakakakilabot. Sila'y pumwesto, hinawakan ang kanilang mga armas, ngunit bago pa sila makapag-react, umatake ang anino mula sa itaas. Isang malaking nilalang ang bumagsak mula sa mga sanga, may pakpak na parang paniki, katawan ng isang halimaw, at matatalim na kuko. Tinamaan si Ine, Alonzo bago pa siya makaputok. Hiniwa siya ng nilalang na parang papel. Ang iba naman ay agad na pinaputukan ang halimaw, ngunit tila hindi ito tinatablan ng bala. Ang nilalang ay mabilis na nawala sa dilim, iniwan ang dugo ang katawan ni Alonzo. Ang labanan. Retreat, sigaw ni Dete Javier, ngunit napagtanto nilang naligaw na sila sa gubat. Ang mga anino sa paligid ay gumagalaw at ang kanilang mga radyo ay hindi na gumagana. Parang sinasadya ng gubat na sila'y ikulong. Habang tumatakbo, nakita nila ang mas marami pang nilalang, iba't ibang anyo, parang pinaghalong tao at hayop, lahat may matatalim na ngipin at nanlilisik na mga mata. Isa-isa nilang hinarap ang mga halimaw gamit ang kanilang mga baril, granada, at kahit kutsilyo, ngunit napansin nilang kakaunti lamang ang epekto nito. Sa mga ulo nila, sigaw ni Reyes nang mapansin niyang ang tama sa ulo lamang ang pumapatay sa mga halimaw. Nagkakaisa, ginamit ng grupo ang kanilang natitirang bala at kagamitan upang labanan ang mga nilalang. Ang gubat ay nagmistulang larangan ng digmaan, ngunit sa bawat halimaw na kanilang napapatay, tila mas marami pa ang dumarating. Ang huling paninindigan. Matapos ang ilang oras ng laban, si Dete Javier na lamang ang natira. Ang kanyang katawan ay sugatan at ang kanyang bala ay halos ubos na. Sa gitna ng dilim, narinig niya ang malalalim na boses mula sa mga anino. Ikaw ang huli. Dapat ay hindi ka pumunta rito, bulong ng isang halimaw sa kanyang likuran. Sa huling pagkakataon, tinipon niya ang kanyang lakas. Kinuha niya ang natitirang granada, hinila ang pin, at sumugod papunta sa grupo ng mga halimaw. Para sa bayan, ang kanyang sigaw bago sumabog ang granada, sabay na naglaho sa kabubatan. Epilogo. Ilang linggo ang nakalipas, natagpuan ng rescue team ang kanilang kampo. Walang natirang bakas ng mga sundalo, ngunit sa gitna ng clearing, may nakita silang ukit sa lupa, lumayo kayo. Hindi tao ang naghahari rito. Mula noon, walang sinuman ang naglakas loob na pumasok muli sa gubat. Ngunit sa gabi ng kabilugan ng buwan, may maririnig na pa rin ang mga nakakakilabot na sigaw mula sa loob nito, mga sigaw ng mga halimaw at ng mga kaluluwang hindi na nakalabas. Outro. Ano sa palagay nyo ang nangyari sa Philippine Marines? Totoo kaya ang mga kwento tungkol sa mga halimaw sa Sierra Madre? I-share ang inyong opinion sa comments at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento.